Luke chapter 22 verse 42. Father, if you are willing, take this cup for me, yet not my will, but yours be done. Magandang araw. Bago ako magsimula ay nais ko ipaalam sa lahat na meron po ako ngayon sipon and baka magkaroon pa ng lagnat dahil sa sakit ng ulo and sa ubo. So baka hindi nyo maintindihan yung mga sasabihin ko. Please bear with me guys. Iraos natin itong daily devotion natin ngayon kahit ano mangyari. So babalik tayo sa ating tatalakayin. Magandang araw. At tatalakayin pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang prayer. At ang ano po katuruan na natutuhan mo ngayong araw kay Pastor Russell Acampay, prayer is aligning our hearts with God's will. Yung pananalangin po ay hindi lang basta-basta paghingi ng mga bagay na gusto natin o na gusto nating mangyayari sa ating Panginoong Diyos. Ito po isang process kung saan inaayon po natin yung ating puso sa kalooban ng ating Panginoong Diyos o sa God's will. Dito po makikita natin yung pagiging totoo ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang nararamdaman. Bilang tao po, ayaw niya po ng sakit at paghihirap. Natural lang po yun. Natural lang sa ating mga tao na ayaw yung sakit at paghihirap. Sino pa namang gusto na humarap sa matinding pasakit at paghihirap, di ba? Pero sa dulo po ng kanyang panalangin, sa dulo po ng panalangin ng ating Panginoon sa Kristo, pinili pa rin niya pong sumunod sa gusto o sa will ng Diyos Ama. Sa parehong paraan po, kapag tayo po ay nananalangin, hindi lang natin dapat ipilit yung gusto natin. Dapat nating matutuhan na makinig sa ating Panginoon Diyos at handang itama yung ating mga gustuhan ayon po sa mas mataas at mas dakilang plano ng ating Panginoon Diyos. Minsan po, mahirap tanggapin yung kalooban ng ating Panginoon Diyos, lalo na po kapag hindi po ito tugma sa ating kalooban o sa ating gusto. Pero sa panalangin po, dahan-dahan po nagbabago yung puso natin para mas maging katulad sa ating Panginoong Kristo o para mas maging Christ-like, which is masunurin, mapagkumbaba at nagtitiwala. At ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Acampay ay prayer is enjoying God's presence. Yung panalangin daw po ay hindi lang tungkol sa sagot, kundi ito rin po ay sa relasyon. Sa Gethsemane po, habang nagdurusa po ang ating Panginoon sa Kristo at kabado sa mangyayari. So, yung Gethsemane pala, dito pala yung lugar kung saan inyuli o dinakip yung ating Panginoon sa Kristo. So, bumalik tayo. Habang ang ating Panginoon sa Kristo po ay nagdurusa, kabado sa mangyayari kasi alam niya na grabing pasakit, paghihirap at kapighatian yung kanyang mararamdaman, ay lumapit siya sa Diyos Ama. Hindi siya tumakbo palayo o nagtago, kundi hinirap niya po yung presensya o hinanap niya yung presensya ng ating Panginoon Diyos sa gitna po ng sakit. Sorry po sa background sound dahil time check 3:06 AM na. So ayun, patok na yung mga sasakyan. So babalik tayo. Dito po natin makikita yung isang napakagandang katotohanan. Sa isang oras o sa oras ng pinakamalalim nating kalungkutan, yung pinakamainam po nating gawin ay manatili sa piling ng ating Panginoon Diyos, kagaya pa ng ginawa ng ating Panginoon sa Kristo na kahit aware siya na may mangyayaring masama sa kanya, maggrabing pasakit, pahirap at pagdurusa yung kanyang mararanasan, ay hindi siya tumakbo, kundi hinanap niya pa yung presensya ng ating Panginoon Diyos Ama. Sa panalangin po, matuto po tayo magpahinga sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Matuto tayo magkaroon ng peace of mind, yung pagkatiwala natin lahat ng ating iniisip sa ating Panginoon Diyos. Kasi, di ba, isipin mo yung problema mo, yung Diyos na yung may hawak, yung Diyos na yung nag-drive. Eh kapag Diyos na 100% success rate, though yes, may hard times na pagdadaanan, pero alam mo o aware ka sa dulo na magwawagi yung plano. So yun yung magbibigay sa'yo ng peace of mind. Hindi na kailangan maraming salita pag nananalangin. Minsan sapat na yung katahimikan at pakiramdam na kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Yung alam po nating naririnig niya tayo. Hindi natin kailangan na lakasan yung prayer natin in public, manalangin ng sobrang lakas o umiyak habang nananalangin sa harap ng maraming tao. Hindi natin kailangan yun. Kailangan natin ay pumasok sa kwarto. Ito biblically po ito accurate kasi ang ating Panginoon sa Kristo po mismo yung nagsabi nito na pumasok kayo sa iyong kwarto, isarado mo yung pinto, manalangin ka ng buong puso, yung galing sa puso mo. Kasi yung alam po natin naririnig po tayo ng ating Panginoon Diyos kahit walang agarang sagot. Nagbibigay po siya ng kapayapaan sa atin kasi nga
Ayun, kagaya ng sinabi ko kanina, kapag aware ka ng ating Panginoon Diyos, yung may hawak ng iyong suliranin o ng iyong problema, alam mo na 100% yung success rate mo. Kaya sa mundo po kung saan laging may ingay, may takot at pangamba, yung panalangin po ay nagiging space natin kung saan pwede tayong huminga, pwede tayong umiyak, o tumahimik sa harap niya. At sa lahat po ng yun, nandun po ang ating Panginoon Diyos kasama natin. At ang natutuhan ko na po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay prayer is God's means of glorifying Himself. Sa pamamagitan po ng panalangin natin, naluluwalhati o nag-glorify po natin ang ating Panginoong Diyos. Hindi lang dahil sa mga sagot niya, kundi sa pagtugod natin sa kanyang kalooban. Sa kaso po ng ating Panginoong sa Kristo, nung siya ay nananalangin, yung kanyang simple ngunit pusong-puso o damang-dama o galing sa mismong pusong panalangin sa Gethsemane ay naging daan para may sa katuparan yung pinakamalaking tagumpay ng ating Panginoon Diyos para sa ating mga tao o sa katauhan. Kasi nga po, di ba, the sacrifice of our Christ o our Lord Jesus Christ, yung kanyang blood, yung nag-wash sa ating sin. So isipin mo, pag hindi nangyari yun, wala, paano tayo makakapit na salvation kung hindi nangyari yung sakripisyo na ating Panginoon Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nung sinabi niya po, yet not my will but yours be done, pinapakita po ng ating Panginoon sa Kristo na handa siyang isuko yung lahat para sa katuparan ng plano ng ating Panginoon Diyos. At dahil po doon, naluwalhati po o nag-glorify po ang ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng pagsunod o ng obedience ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ganoon din po sa atin. Kapag nananalangin tayo ng may pusong handang sumunod at magtiwala, kahit hindi madali, napapakita natin sa mundo kung gaano kabuti at karapat-dapat na sambahin ang ating Panginoon Diyos. Ginagamit niya po yung panalangin hindi lang para baguhin yung mga sitwasyon, kundi para ipakita kung sino siya. Makapangyarihan, tapat, at magmagmahal. Yung po lahat. Actually, napakakunti lang. Marami pa na good traits ang ating Panginoon Diyos. Kaya sa bawat panalangin may pananampalataya at pagsuko, nagiging buhay patotoo po tayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.